assume this term, July, 300 million na naman ang utang ng lungsod ng Maynila. Yes, huwag po kayo magugulat, yun po talaga ang katotohanan. Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, yeah, no? Ingat. At pag re-redirect ng policy, particularly fiscal policy of the city for us to survive. Because when I assume, tama naman po si Vice Mayor, hindi ko na lang po kayo pinakaba. We are at the brink of bankruptcy at the time. In fact, our guest today is one of the agency na pinuntahan ko kaagad immediately. Dahil kung maalala ninyo nung first term ko bilang mayor, meron tayong about 320 million na utang sa GSIS kung saan yung kinuha ng syudad, ibig sabihin hindi na po to taxpayers money, hindi rin pera ng syudad, pera to ng empleyado, kinuha sa mga sweldo, inawas, pero hindi remit. At yun ay umabot sa 320 million. At the time, nakiusap ako sa GSIS when I assumed 2019. Through some negotiation, it went down to 180 million para maging updated ang lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila. Kasi sa puso't isipan nyo, updated kayo. Kasi kinaltas na eh. Kaya lang hindi ni-remit ng inyong pamahalaan. Bagamat nagkaganon, ginawa na lang natin ang paraan sa kabutihan loob ng GSIS na ipababa na natin sa principal, which is about 180 million, tapos binumbay ko pa. Umayag sila na bumbayin ko. Babayaran ko buwan-buwan sa loob ng 12 months, tapos with the promise and commitment that the current obligation should be paid. And after a year, I was given a certificate of GSIS then, na fully paid ang lahat ng empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Ngunit na-miss yata ako ng GSIS dahil when I assumed this term, July, 300 million na naman ang utang ng lungsod ng Maynila. Yes, huwag po kayo magugulat, yun po talaga ang katotohanan. Sa kwentada nila, mayroon tayong 300 milyones na obligasyon. Pera nyo na naman. Hindi ni-remit nung mga nagdaan na sinundan ko. Hanggang ngayon, nagbabatenggahan pa kami ng GSIS, palitan ng offer, hopefully, someday, somehow, maayos din, which I believe. Because GSIS is our partner. Partner ng gobyerno, ng kahit sinong gobyerno sa ating bansa. And they're here today and I would like to give recognition because may utang na tayo sa kanila pero sila may good news na dala ngayong umaga. Baligtad ano? Dapat ako nagpupunta sa flag ceremony nila, nag-iintrega ng pera ninyo. Pero mamaya, ayoko nang i-preempt, but I have to recognize because, it's really hard to wake up at 6 a.m. to go to 7 o'clock flag ceremony ng Manila City Hall. Alam niyo yan. Ako, Diyos ko. Ngayon pa, lamig-lamig. Parang Pasko pa rin. But I would like to recognize Attorney Jason Teng, Executive Vice President.
Lea Melissa D. De Leon, Senior Vice President. Eric G. Bundak, Vice President. Attorney Wilma R. Padi, Claims Lawyer. Tristan Hernandez, OIC Manager. Mia Likigan, Marketing Officer. Jonah Lu Bulandres. Rose Virgin Fe. Abayan, Rose. Wala ko nang magpalit. Rose. Abayan. BP Mark Sorilio. Joe. Yan. Lakasan nyo. Kasi pag-retire ninyo, yan ang opisina pupuntahan ninyo. Muli, welcome to Manila City Hall. Please extend our gratitude to our General Manager Jose Arnulfo Wick Biloso. Talaga pong hopefully cross finger mapagbigyan tayo. Kasi as you all know, sinabi kanina ni Vice Mayor at ng Konseho ng Maynila, marami ako nire-redirect na policy, and most of it is fiscal policy through the effort of your Chief Executive and your City Treasurer Paul Bea and City Administrator Wardy Quintos. We may have a good redirection of obligation from Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines. We may sign a new agreement with them, not taking loans, but fiscal ease for the city, and it's been ongoing for the past so many months. Magkaganon man, ako nga sabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakatawid tayo ng 2025. Now we are going to face another year of challenging fiscal situation, but rest assured, huwag pumanatag kayo. Kahit na tayo gipit na gipit, pipilitin kong iraos ang ating lungsod, partikular ang ating mamamayan. At siyempre, hindi naman tayo pwede maging magaling sa kapitbahay natin kung pabayaan naman tayo sa loob ng bahay natin. So I'll make sure that things are in right order, priorities, and programs. But for the meantime, I would like to thank the entire City Council for supporting our directions, policies, and visions. Thank you very much. Si Attorney Hans, yung pinakabatang sekretaryo ng Konseho ng Maynila, is my classmate in law school. I'm happy for him. He became lawyer. Marami sa mga kabats ko, puro lawyer na. Congratulations, Hans. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na po ba kayo kami. mapuyat? Yes naman, your man. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo, ha. Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, ingat.